Standard Insurance pa rin ang may hawak ng team classification. Ang pangalo ang MPT Dry Hub at pangatlo ang team Exodus Army at sa kanilang individual ay South Korea pa rin. Wala pa rin pagbabago rito sa kanilang individual at sa stage 3 grabe ang pinakita ni Iyang at saka si Awang at Paul Aquino nakabawi siya kay Ronald Uranza at ito naman yung kanilang stage 4 Tour of Luzon 2025 Aguu to Clark 160 kilometers. Mag-i-start sila sa May Agila at syempre ang finish line nila syempre sa Clark. Magandang abangan na naman natin rito, makakabawi kaya ang mga team. Excellent noodles rito at meron pang mga team rito na gustong kumuha ng stage winner dahil meron silang stage 8 rito sa Tour of Luzon. Sa pagbabalik marami talaga ang nag-aabang at marami rin dito ang mga nangangarap talaga makalaro sa next year. Ay meron pa ulit dahil napakaganda nga ang laro to at syempre dahil sa unang stage pa lang ay sila yung mga hindi tumapos kaya nag-ensayo na lang yung dalawa rito. Mga team GP City, ito yung mga taga South Korea pero nasa kanila na ang kakampi yung yellow jersey. Kumbaga sinamahan na muna namin dito ni Coach Gado kumbaga motor pace kaya hindi na to sila nagpunta sa start. Kumbaga nag-inside na lang to sila papunta doon sa may finish line kaya syempre tayo mga Pilipino mababait tayo syempre dahil baka sakali rin makarating tayo sa kanila ay makilala tayo na tulungan din naman tayo kaya sinamahan na muna namin dito para naman hindi sila maligaw although may mga araw rin dyan para safety first kaya sinamahan muna dyan ni Coach Gado rin. Kaya ito rin mga team CCE na factory nag-i-ensayo rin sa malamang kasama rin to sa mga hindi tumapos dahil sa unang stage pa lang napakahirap na yon ahon at grabe yung pinakita sa mga team South Korea International kung saan ay kumalas nga si John Paul pero kung sakaling yung edad naman ni John Paul siguro mga 20 pataas nako o kaya 30 asahan nyo si John Paul ay hindi yun basta-basta mapapabaklas. At ito na nga yung dalawang breakaway natin. Joke lang, white make sila yung mga nag-ensayo rito, mga CCN factory dahil nasa likod na yung ating 8-man breakaway kasama si John Paul Morales, Ejiboy Calcal, Angelo aka Angel Daniel Carino, Rustom Lim, Andre Domingo, and Rush Kamingaw. Kakayanin kayang pigilan si John Paul pag rumimati na yan at gulangan na yung kanilang pagtatrangko rito dahil lahat to sila ay gustong manalo at nandito ang most combative rider na si Daniel Carino ng team Victoria Sports at nandyan naman si Rustom Lim na nag-aabang at grabing bantayan at si Calcal dahil yung kanyang sprinter na si Aidan ang nasa likod. Malamang hindi siya magtatrangko, talaga gulangan na sila rito. Kumbaga dahil marami sana yan sila pwedeng magtutulungan yan pero kapag ikaw ang magdadala yung mga pasahero mo yun naman ang re-remate kaya ito ay gusto na nilang iatras pero kapag itutuloy nila yan hindi na maabutan yan dahil marami sila magpapalitan. Mas malakas ang puwersa nila, yun nga lang gulangan na yung kanilang pagtatrangko dyan dahil syempre kapag ikaw ay magtatrangko logi ka naman kaya mga nasa likod yung mga pasahero sila ang re-remate kaya bumabagal kaya abutan sila dito kaya si Calcal talagang hindi siya masyado dumidikit at ito si Ejiboy dating newbie pero ngayon napakalakas na at ito yung mga nag-aabang nag-aantay sa bawat daan rito at sino kaya ang unang lalabas. Itong dalawa napakasipag talaga nag-iinsakay sila dito sa Pilipinas hindi kaya ito sila nagulat dahil sa sobrang init at ito na nga sino kaya ang unang tatawid rito. Bans finish dahil inabot yung ating breakaway at napakarami iyan. Ryan Tugawin at si Corpus Aidan at Paul Aquino nakabungad na naman siya rito at ang tuloy ng kalang rimatihan at dito South Korea at si Ian nagunguna rito si Aidan humahabol Corpus rin humahabol ang tuloy na si Ian dito umagwad na at muntikan pa sila doon kung hindi napigilan ni Aidan. Malamang simplangan malala talaga rito dahil ito si Ian nagpang-abot silang Aidan rito ang tulin ng labas na ni Ian pero si Aidan tumutok at dahan-dahang lumabas at si Corpus ang layang hinabol niya dito at ito umangat yung gulong ni Aidan dyan dahil tumama doon sa gulong ni Ian kung hindi nakapagpigil. Malamang grabing simplangan yon yung mga nasa likod talagang damay talaga kaya nang hinayang si Aidan dyan dahil siguro ganun talaga. Kaya
siguro doon talaga simplangan yun ha. Sa rematihan doon. Kung hindi nakapag-preno si Aidan ron. Talagang tumama at umangat na yung gulong doon ni Aidan dahil nagkatamaan na sila. Kaya si Tugawin rin medyo malayo rin at grabe ang layo rin ng habol ni Corpus doon. Si Paul Aquino umagwat na pero talagang hinabol siya ha. Kumbaga ang tulin ng labas din ni Aidan, yun nga lang hindi siya nakalabas na dahil nagkatamaan na yung gulong nila Ian at saka ni Aidan. Pero eto na, ligo na para hindi mag-overheat at ito ay yellow jersey pa rin to. Parang hindi ito magbabago siguro dahil alam naman natin na talagang same time nila dahil Van Spines yung ang huling laban talaga ang ating aabangan natin rito at sa team classification malamang syempre standard pa rin siguro ang magwawagay rito dahil sa ating individual same pa rin talaga ligo itong Koreano para hindi talaga umiitim at napakarami ang mga nanonood nag-aabang kung sino ang mga mananalo at may mga sumisigaw na dito sa likuran. Mukhang gusto na lang iuwi yung Koreano dito. Nako po. Baka hindi na yung makauwi sa kanila. Sama na lang kayo dyan. Dahil meron dito sa likuran gusto na niya magpalahi raw. Nako. Ito ang tulin at ang layo na ng agwat ni Ian at si Aidan ang tulin rin at Paul Aquino. Corpus ang tulin niya rito rin kaya ito nagkatamaan sila dyan. Ni Ian at saka ni Aidan. Kalakabuti malakas yung puwersa rin ni Aidan kaya hindi sila nagkasimplangan pero kinakabahan na siguro doon si Aidan at ito yung ating mga top 3 Ian, Corpus at Aidan at saka sa ating individual naman nangunguna pa rin South Korea at Uranza at Mendoza ng Go for Gold.